So yun na nga, no, matagal na tayo nag-vlog ng motor, nag-features ng iba't ibang klaseng motor, scooter, underbone. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito kagandang kulay ng isang motor. Be part of our Kaibigan community on Facebook and enjoy the following special perks of being a Kaibigan community member. Join now, Kaibigan. So yun na nga, no, marami-rami na rin tayong na-features ng motor, iba't ibang kulay, iba't ibang specs, pero ang isang to, medyo nakakot ng attention ko. Medyo biased tayo pagdating sa kulay nito. Paano ko nasabi na mas maganda pa to kaysa sa Sniper R na mas mahal sa standard na isang ito, no? Itong Cyan Edition ng Sniper ng Yamaha. Tara, silipin natin yung specs na to at yung presyo, of course. And of course, syempre, yung riding stand natin, kung ikaw ay 5'8", no? Para meron tayong reference pagdating sa riding stance natin. So, ako ay 5'8", so ito yung ating riding stance sa Sniper standard, ano? Medyo bend pa yung ating tuhod dahil medyo manipis yung upuan ng isang ito, no? So, yung feel niya, upright yung position mo, and then, pag gano'n mo yung tuhod mo dito, medyo meron pang space dito para sa mga matatangkad pa na mga riders ng Sniper. So, ito yung riding stance natin. So, kung makikita nyo, ito yung bagong design ng Sniper ng Yamaha. So, striking yung kanyang cowling dito, no? Medyo pointed, and then LED all the way yung ating ilaw dito, yung ating lighting system, park light, headlight, ito yung low, ito yung high. So LED siya lahat, ano? And then pansin ko din kanina na meron siyang parang may curve siya rito sa portion na to, no? Ayan, no? So talagang pinag-isipan talaga yung design ni Yamaha dito, no? And then masabi ko naman, napakaganda ng kanyang appearance pagdating sa actual. So yung difference nga pala ng Sniper R, so syempre disc brake lang to, no? Hindi to siya naka-ABS. And then ang napansin ko lang, nag-stand out talaga yung color choice ng mags, dahil neon orange yung kanyang kulay, and then napakaganda tingnan, ano? Ang isang ito ay tubeless na rin pala. At hindi tipid yung kanyang pagdating sa brand ng gulong na inilagay ni Yamaha. Maxxis ang nilagay niya rito, 90/80/17, and of course tubeless, single pot caliper yung kanyang braking system. Ayan. So standard na standard, safe na rin yan dahil disc brake yung isang ito, naka tubeless, iwas flat sa kalsada. And then yung kaibahan nga pala ng standard sa Sniper R, ang isang ito ay disusi pa siya, no? Pero ang ganda niya, may shutter lock pa rin naman siya para, of course, deterrent niya sa carnap para hindi masusukan dito ng panungkit or whatever, no? Same pa rin naman sa Sniper R yung kanyang dashboard, fully digital, killer switch, may hazard tayo rito, start, and then passer light, ayan, signal light, ayan, and busina. May kagandahan ito, napansin ko rin dito, meron pala ditong naka-emboss sa part na to ng 155 DVA, yung variable valve actuation. So hindi inalis ni Yamaha sa standard yung variable valve actuation. At ang kagandahan nito, no, meron siyang assist and slipper clutch, which is nandun na sa Sniper R. Ang purpose nito para pag nag-cambio ka, nag-down ka ng cambio, hindi galon uungot, no? Swabe pa rin yung pag
downshift mo. And then napansin ko din sa kanyang upuan, kung Sniper R, merong parang stitches dito na extra. Ito, single lang yung parang isa lang yung stitches niya na naghihiwalay dito sa Pillion Rider. While sa Sniper R, may sobra dito, no, sa gitna. Which is, premium pa rin naman yung pagkakagawa niya, no. Generous pa rin naman. At napansin ko din yung kanyang mga accent ng kanyang sticker, no. Yung sticker dito, yung VVA niya, and then yung parang linya dito na nilagay ni Yamaha ay talaga nabe-blend doon sa may mags, no? Pati yung sa liquid cool dito na sticker niya, parang complement na complement. Ganda ng pagkakapresent ni Yamaha pagdating sa color of choice ang nilagay niya rito. While yung rear tire niya, 120 by 70 by 70 tubeless, Maxxis din yung brand na niligay na Yamaha. So, hindi talaga siya tinipid, talagang binuhos talaga ni Yamaha dito yung yung kakaganda ng isang ito. While yung likuran nito, yung brake light at tail light niya ay LED. Yun nga lang, naka-valve drive pa to. Pero, syempre, minor na lang naman yan. Minor issues lang naman yan. So, overall, napakaganda. Pati yung likuran ng isang Sniper standard. So yun na matagal na tayo nag-vlog tungkol sa motor. At masabi ko na medyo bias ako pagdating sa kulay na to. Ibig sabihin nito, masasabi ko talagang napakalupit at napakaganda ng Sniper na standard ni Yamaha ngayon. Dahil tuwing nakakasalubong ko sa kalsada, medyo napapalingin talaga ako. Dahil dadalawang isip ko, tumatakbo sa isip, anong kulay ba yun? Kulay green ba yun o kulay blue? Kasi nakikita ko sa vlog, napipicture sa ibang vlogger, kulay blue. Well, masasagot na natin yan ngayon dahil sa personal, ito ay lamang yung green, green talaga siya sa personal mukhang green talaga turquoise green. Pero pagdating sa camera, lamang yung blue. Kaya tuloy nagdatalo yung isip mo kung blue ba talaga o kulay green. Ito na ngayon, siguro yung lente ng camera natin, hindi pa talaga ma-adapt yung actual na kulay, kung ano yung kulay ng Sniper na standard na to. Kaya pag tinignan mo siya sa vlog, blue, personal, lamang yung green. About sa price naman, ang difference ng price ng Sniper R sa standard is 20,000, 127,400 ang cash price ng isang ito. Ang down payment niya ay 13,200. Ngayon, yung 20,000 na yon, yung difference ng, of course, yung ABS, yung keyless, so forth and so on, doon sa Sniper R. Well, kung tight budget ka at kulang ng 20,000 yung pera mo, I suggest you go with the standard ng Sniper. At kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. And comment down below ano yung gusto mong unit ay features natin para naman updated ka sa nangyayari sa mga motoring world. Okay? Yun lang, see you on the next video.